Lolo't Solis pumanaw na sa edad 78, showbiz industry nagluluksa, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa latest chika. Pumanaw na ang talent manager, TV host at veteran entertainment columnist na si Lolo't Solis. Siya ay 78 years old. Kinumpirma ng pamilya ni Manay Lolot sa pamamagitan ng radio host at veteran entertainment columnist na si Gorgie Rula ang malungkot na balita sa Facebook noong July 4. Our beloved Manay Lolot Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. Manay Lolot lives behind a loving family and many friends who will always cherish her memory. We remember Manay Lolot as a feisty and staunch loyal supporter, manager and friend. We love you, our dearest Manay, you will forever be in our hearts. Rest well now in the loving embrace of our Lord. Nakiramay din ang dating aktor at Cavite 1st District Rep. Jolo Revilla ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media. Kalakip ang litrato ng namayapang talent manager ang kanyang mensahe ng pamamaalam. Rest in peace, Nanay Lolot Solis. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pagsuporta mo sa aming buong pamilya, lalo na kay Papa. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin noong ikaw ay tumayo bilang aking manager noong ako ay artista pa. Lubos po kami nagdadalamati sa iyong pagkawala. We will miss you, Nanay. Mahal na mahal ka namin. Nauna rito, nagpost din ang veteran actor at dating child wonder na si Nino Mulak sa Facebook ng larawan ni Manay Lolot na may caption na, Palam, Nanay Lolot Solis. Bago tuluyang mamaalam, nakapag-post pa si Manay Lolot sa Instagram tungkol sa naramdamang anxiety matapos magkasakit at ma-hospital. Talagang hindi ko akalain at my age doon pa ako mako-confined at magkakasakit. Nagkaroon nga tuloy ako ng anxiety attack dahil hindi ko akalain na at my age maihiga ako sa hospital bed. Medyo hindi ako talaga sanay sa hospital scenario kaya culture shock para sa akin ang mga nangyayari. Every time I wake up in the morning, shock ako na nasa ibang kwarto ako. Kaya nga minsan gulat ako paggising, kaya tuloy parang at a lost ako tuwing gigising. I feel like crying pero wala na akong magagawa. Ang hirap pala ng may sakit. Hopeless, helpless, weak ka. Para bang hindi mo alam where and what to do. I feel it was already late for me para magkaroon ng ganitong episode sa buhay. Pero alam mo naman, si God alam niya when or where ibibigay sa iyo ang mga bagay. So grateful na ngayon older na ako nangyari ito. Meron na ako ng pasensya at wisdom na tanggapin mga bagay. I feel sad, weak, but hopeful. Wishing na sana gumaling ako agad at maging active uli. I love life. I love my works. I love my friends. I live life like everybody else. But if being sick is a sacrifice I have to experience, it was an eye-opener for me. Samantala, hindi man natapos ni Manay ang kursong Political Science sa UP Diliman, itinuloy pa rin niya ang passion niya sa pagsusulat at pinasok ang mundo ng pamamahayag. Nagsimula siya bilang police beat reporter noong dekada 2070 bago nakilala bilang showbiz columnist sa isang broadsheet kung saan naging entertainment editor niya ang namayapa ring talent manager na si Douglas Tijano. Kasunod nito, nakilala nga siya bilang matapang at palabang showbiz columnist hanggang sa maging talent manager noong dekada 2080. Ilan sa mga sikat na artistang inalagaan niya ay sina Gabby Concepcion, Tonton Gutierrez, Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Rudy Fernandez, at dating Senator Bong Revilla. At dyan na po nagtatapos guys, maraming salamat sa inyong panonood.